mga kaganapan dyan sa Senado, nagpalit ng liderato, may nagpakita, kinakanlong po itong si De La Rosa. Ano po yung inyong masasabi dyan, Father? Opo. Hindi po ako nagugulat kasi masyado nang bumaba ang antas ng moralidad, ng integridad, ng katinuan ng ating mga institusyon. Kaya katulad ng pinakamataas na korte ng bansa, na Korte Suprema, hindi na rin ako nagugulat kapag maraming mga desisyon sila na hindi pabor sa taong bayan, kundi pabor sa mga makapangyarihan at mayayaman. Kaya yung mga institusyon po, Senado, tingnan nyo yung bagong majority, lahat po yun Duterte. Lahat po yun Duterte. Bakit yung timing? Kung kailan yung 257 votes in favor of impeachment na siyang naging puwersa sa pagtulak at paghahatid ng articles of impeachment sa Senado, kung kailan nangyari yon, doon rin nagkudeta si Alan Peter Cayetano na hindi inaasahan nila Tito Soto at mga kasama. Kaya sa akin, alam ko may mangyayari sa Senado kasi itong Kongreso hindi na mahawakan ng pamilya Duterte. Kaya yung Senado, 12 lang ang kailangan nila para tumaob yung sitwasyon, bumaliktad yung sitwasyon at magkaroon ng bagong majority. Kaya hindi na po ako nagugulat kasi nga po, corrupted na ang ating institutions, corrupted by corrupt people, and corrupted by influences sa private sector, mga korporasyon, at sa alyansa ng mga dinastiya sa buong bansa. Kaya isa rin pong dapat tingnan ng mga tao. Kaya nangyayari po to ay dahil hawak ng mga pamilya ang buong bansa natin. Lahat ng political yung political governance setup, hawak po nila from Malacanang down to the barangay, ay meron pong mga pamilyang makapangyarihan na mahawak diyan. Kaya ang away po ngayon ay hindi truth versus lies, justice versus injustice. Hindi po. Away po ng mga pamilya, mga dynasty. Pero awa naman ng Diyos, lumilinaw rin po, meron pong mas malalim na away. Yung away ng tama at mali, ng moralidad at ng kasamaan. At kaya kami po ay kailangan manindigan. Kaya maski na po ang init-init na sa Senado, wala naman pong lilim doon. Nagbabad na naman kami sa ilalim ng araw para isigaw na talagang litisin, ituloy ang paglilitis dahil yun po ang diwa ng buong bansa. 257 congressmen and women representing parang almost 85 to 90% ng lahat ng electoral districts. Ibig sabihin, ang masyado ng popular sa buong bansa na matuloy ang paglilitis po. Kaya ako'y natutuwa pero dapat bantayan ng Senado po. Babantayan natin Father, po. ang inyo pong ipinagsisigawan ngayon ay matuloy yung impeachment sa Senado. Opo. Okay. At etong, ano po yung inyong opinion dito naman po sa nangyaring, ulitin ko lang, yung number 1 po, yung pagbabago ng liderato sa Senado. Sabi nyo, nagkataon lang, no? Dahil after na maipasa yung impeachment sa Kongreso, nagkaroon ng pagbabago. Then second, ito pong kanilang pagkakanlong kay Senador Bato de la Rosa. Opo, hindi po nagkataon. Yun po ay talagang pinag-aralan, nakaplano po yan dahil tinitingnan nila, kaya ba natin Kongreso? Hindi. Kaya doon naman tayo sa Senado, gawin natin lahat para mabaliktad natin ang balance of power doon. Nabaliktad nga nila. Nabalik na naman doon sa number 1 DDS ng Senado na si Alan Peter. Tanggal ang mga matitinong senador at kaya ngayon, bagamat hindi pwede pakialaman ni Alan Peter yung proseso ng tama at balanse at makatarungan na paglilitis kay Sara Duterte, pero pwede nilang patagalin, pwede nilang i-delay. Kasi nga, alam nyo, Lourdes, kapag na-delay nila ng mga kalahating taon to, tapos na ang labanan. Bakit?
6 months from now, halos magsisimula na yung campaign period para sa presidency, para sa national election ng 2028. Kasi ano yan, nagsisimula yan a little over a year before nakaposisyon na yung mga tatakbo, yung makinarya na set up na, at kapag hindi nila na-impeach sa loob ng 6 na buwan, ay si Sara Duterte ay makatatakbo po bilang bilang presidente, at pwedeng may mangyari. Bakit? Ang financial backer po ni Sara Duterte ay China po. Napakalaking pondo po ang ibinubuhos ng China para manalo ang isa pang Duterte, dahil kailangan po nila ang gobyerno na kakampi nila sa kanilang mga pananakop na ginagawa sa West Philippine Sea. Kaya dapat talaga ang taong bayan ay magbantay na walang humpay. Ano po inyong masasabi sa mga senador na yung mga akala ho nila ay kakampi at ikinagulat na marami, iba ho ay biglang tumalon, biglang bumoto paborable sa isang politiko, iniwan yung mga dating kasama? Ay hindi po ako nagugulat diyan. Kaya pero yun nga, sabi ni Tito Soto, ngayon nakita ko ng tunay na kulay ni Loren Legarda. Sabi ko, Tito, ngayon mo lang nakita, matagal ko na nakita yan. Kaya medyo nakalulungkot, pero ang totoo niyan, ang pinaka simpleng paraan para baliktarin ang posisyon, pag-iisip ng isang mambabatas, yung mahina-hina, tapalan mo ng pera. Kaya yung 12 yan, hindi ko nga maintindihan, ang dami ng pera ng mga bilyar. Pero kasi nga, pag nanalo yung manok nila, si Sara Duterte, tuloy ang pangangamkam ng lupa at na ginagawa nilang kapital sa kanilang real estate. Father? Father? Anong nangyari? Doon, pakitawagan si Father Reyes. So, may binabanggit ho siya yung mga senador. Kasi di ba, nung nag-eleksyon nung Monday. So, marami na bigla. Actually, hindi na bago yung yung pagpapalit ng liderato. Alam niyo kung bakit? Kasi, nasa tabi agad ni Senate President Peter Cayetano yung kanyang misis. Di ba? So parang, di ba, parang talagang alam na siya na yung uupo. Alam niyo, meron pa palang iba na nangyari. May sinabi si Lacson. Sabi ni Lacson, alam niyo bang nasa sasakyan ni Pia Cayetano si Bato de la Rosa? Parang I don't know, pero parang nagkumilos yung dalawang Cayetano, no? Okay, balikan natin, Father Robert. May mga sinasabi ho kayo dito sa mga biglang bumaligtad na mga senador at may term ho kayong ginagamit para sa kanila? Father? Hello? Ano nangyari? I think yung sa atin, naririnig ko siya. Oo, pero hindi siya naririnig sa ere. Oo, sa atin yata ang problema. Oo, pakibalikan na lang mamaya doon. Nakakahiya naman kay Father kasi nasa initan si Father. So sabi niya, hindi na ako nabibigla. Oo, kahit kami Father, di na nabibigla di ba? Kasi obviously, may pag-uusap na po. Mukhang ang kumilos yung dalawang Cayetano, no, para makapwesto yung lalaki. Ngayon, sabi ho ni Ginoong Lacson, ni Senator Lacson, sa pag-aalam talaga namin, matagal nang alam ng mga Cayetano saan si Bato de la Rosa, no? At noong panahon pa lang na gusto nilang paupuin si Senador Loren Legarda, may pagkakaalam kaming nasa paligid na ng Senado si de la Rosa. Okay. Kulang lang sila sa number. Nung Monday, sabi niya, okay. Sige, Father Robert Reyes, good afternoon again, sir. May mga pinupunto ho kayo dito sa mga bumaligtad, tumalo na mga kasamahan dyan po sa Senado. Opo, hindi po kagulat-gulat yan, dahil sa totoo lang, kapag mahina-hina ang mambabatas, isa lang ang paraan para yan bumaligtad. Tapalan mo na malaking pera, malaking halaga. Kaya yan po, maraming yayaman na naman dito sa impeachment. Hanap buhay po yan Kaya ang nakalulungkot, pwede ba nilang ibenta ang kinabukasan ng bansa na to? Sabihin natin sa halagang 50, 100,
150, 200 milyon. Ewan ko, sa akin, mamamatay tayo. Wala tayo, hindi isang kusing na dadalin sa ating sa ating libingan, Opo. hindi ba po? Father, Kaya, ito po. yes. Father, ito. Sa tingin ho ninyo, may mapupuntahan ba yung impeachment? Ito na lang, ito. Last na lang po. Ah. Sa tingin po ba ninyo may mapupuntahan yung impeachment ni VP Sara sa bagong pamunuan ng Senado? Meron mapupuntahan kung magkakaroon po ng bagong kudita kasi kapag ang may hawak niyan ay si Alan Peter, ididribble ni Alan Peter at pasasakitin ang ulo ng mga kasama niya. Kaya yan po ang problema. Kaya kailangan po talaga may mangyayari yan. Kaya public pressure ay kailangan para tumino at bumalik sa katinuan ng Senado. Okay. Father, alam ko po kayo po'y abala dyan. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Ano po? Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Alam ko po, abala ho kayo dyan sa harapan ng Senado. Ang mensahe ko po ay kayo po ay huwag mawawala ng pag-asa kasi marami pong dismayado na at ang conclusion nila ay wala na itong mga senador hindi matagal nang sira matagal na nasira ang integridad ng Senado. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Meron pa matitinong mga senador at tulad nga na nangyari, nagulat ako yung kababayan ko si Chanco ng Nabota, BBM na BBM, Duterte na Duterte, bumaliktad, naging pro-impeachment. Kaya etong 12, ako'y nananalangin, pagdasal natin sila. May konsensya po silang lahat. Wag po silang, ang pakinggan po nila, konsensya nila, Panginoong Diyos, wag po ang taginting ng pera, wag po yung pangako ng ni Sara Duterte kung yan mananalo at magiging presidente ulit siya. Pinag-uusapan na po nila mga posisyonan kapag kung si Sara Duterte ang mananalo. Father, hindi po yan ang malaga. Father, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good luck po sa inyong mga activities dyan sa Senado. Thank you, sir. Salamat, Lourdes, and happy Peace of Fatima, kamag-anak yan ng Our Lady of Lourdes. Oo, salamat po. Salamat po. Thank you. Si Father